Well, after kasi dito sa Pilipinas eh. Actually, mukhang China talaga ang punteriya nitong bagyo na ito, which is nagkabiglaan lang dito sa Pilipinas dahil naman sa pagsabay ng southwest monsoon. Anyway, isa-isahin na lang natin ang balita ngayon ha. Ang bagyong Gaimi ay tumama na sa mainland China matapos magdulot ng malawakang pinsala sa Taiwan at Pilipinas. Mahigit 100,000 plus ng mga tao sa lalawigan ng Fujian sa timog silangang bahagi ng China ang inilikas sa mga ligtas na lugar bilang paghahanda sa bagyo. Ang bagyong ito ay nagresulta sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa Taiwan at Pilipinas na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 21 na tao. Okay, bago natin magpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, subscribe nyo na ako. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At shoutout na rin sa may-ari ng video na to, walang iba kundi si Ask Teacher Popong na may pamagat na hala, nasa China na, lulubog na naman. So, yan. So, alam naman natin na itong bagyo na to ay hindi dapat dadaan sa Pilipinas at hindi dapat ito magla-landfall sa bansang Pilipinas. Pero dahil nga sa sobrang lakas ng bagyong ito, ay hindi po nakaligtas ang bansang Pilipinas. Kaya naman, after po dumaan sa Pilipinas, ay pumunta sa Taiwan and then dito sa China. So ayan, lumulubog na naman ang bansang China dahil sa bagyong napakalakas na to. At marami tuloy ang nagsasabi na baka tuloy karma na naman. Marami nagsasabi niyan. Marami ako nababasa sa comment section na karma na naman yan ng bansang China dahil sa kasakiman nila sa West Philippine Sea na kahit hindi nila pagmamayari ay kanilang inaangkin. Well, kawawa naman po yung mga Chino na wala pong alam o hindi nangingialam sa issue na to at hindi po sila interesado doon sa West Philippine Sea. At ang mga may gusto lang nito ay yung mga nakaupo sa pwesto ng bansang China. So kawawa lang yung mga walang kamalay-malay, 'di ba? Na kung totoong karma na talaga to ay sila yung napopurwisyo. So ayan, so tuloy na pa natin ang kwento ni Ask Teacher Popong. Let's go. Sa Pilipinas, sinasabi ng mga autoridad na sila ay nagmamadali upang mapigilan ang isang oil spill. Okay, bago natin ituloy ulit. Sorry kung marami po akong cut. Gusto ko lang kasi magtanong sa inyo, sa nangyari ba sa China na to, is karma ba nila? Sa palagay ninyo, karma ba yon? So comment nyo nga sa comment section. Matapos tumaob at lumubog ang isang tanker na may kargang 1.5 milyong litro ng industrial fuel sa baybayin ng bansa. Ang barko ay isa sa dalawang lumubog sa rehiyon noong Huwebes, habang ang pangalawa ay lumubog sa timog kanlurang baybayin ng Taiwan. Nagpatupad ang China ng pinakamataas na antas ng babala sa sakuna habang papalapit ang bagyo sa kanilang baybayin noong Huwebes ng gabi. Pinangunahan ni Xi Jinping ang isang pulong kasama ang mga pangunahing leader ng Communist Party upang talakayin ang mga plano sa pagkontrol ng baha at pagtulong sa mga naapektuhan ng sakuna. Ang pagkontrol kasi ng baha, hindi yan basta-basta makokontrol ng kahit sinong tao. No? Kasi kalikasan yan eh. Kapag kalikasan kasi yung kumilos o gumawa or may gawa, ay hindi po yan basta-basta mapipigilan ng kahit na sinong tao. Diba? Kahit ano pang gawing mga pangharang dyan, hindi po yan basta-basta titigil. No? Kasi nga po ay kalikasan. Mahirap pong kalaban ng kalikasan. Ayon sa ulat ng media ng Estado, kasalukuyang suspendido ang mga serbisyo ng tren sa Fujian habang ang mga auto... Kahit nga po siguro si Kibuloy kapag sinabing, di ba dati niya, sinasabi niya sa atin na siya daw nagpatigil ng lindol. Lindol stop. Pero siguro dito sa Bagyo, hindi niya to kayang ipa-stop. Di ba? Otoridad sa hilagang bahagi ng China ay nagbabala na ang malakas na ulan ay maaaring magdulot ng pagguho ng lupa at pagbaha. Sinabi ng State Flood Control and Drought Relief Headquarters na may mataas na panganib ng mga natural na sakuna. Ang China ay nakakaranas ng isang tag-init na puno ng pabago-bagong panahon na may malakas na pag-ulan sa silangan at timog at matinding init sa hilaga. Hati, di ba? Sa atin, tag-ulan lang talaga. Pag tag-init lang talaga.
Pero sa kanila, kalahati. Yung kalahati, tag-init. Yung kalahati, tag-ulan, tag-baha. Yung kalahati kasi, tag-tuyot na yung lugar nila. At yung kalahati ng bansang China ay binabaha. Di ba? Karaniwan silang nakakaranas ng malakas na ulan mula kalagitnaan ng Hulyo hanggang kalagitnaan ng Agosto. Ang ruta ng bagyong Gaemi ay katulad ng ruta ng bagyong Doksuri noong nakaraang taon na nagdulot ng malawakang pagbaha sa hilagang bahagi ng China, ngunit may posibilidad na magbago ang ruta nito. Sa Taiwan, isinasagawa ang operasyon para sa paglilinis pagkatapos ng bagyo, which is ang isa sa pinakamalakas na tumama sa bansa nila sa loob ng 8 taon at ang kauna-unahang bagyo ng taong ito. Sinabi ng Office of Meteorology ng Taiwan na ilang lugar sa isla ang nakatanggap ng higit sa 1,000 mm ng ulan mula Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng tanghali, habang ang timog na lungsod ng Kaohsiung ay nakapagtala ng 1,350 mm ng ulan. Nagdulot ito ng malalim na pagbaha sa malaking bahagi ng lungsod at 3 tao ang namatay. Isinasagawa ang isang operasyon ng pagsagip upang hanapin ang natitirang 6 na Burmese na seaman na naiulat na nawawala matapos lumubog ang kanilang Tanzania flag cargo ship na Fushon sa hilagang baybayin ng Taiwan. 3 miyembro ng crew ang nailigtas na, ngunit ang malalakas na hangin at magalaw na dagat ay nagpapahirap sa mga isinasagawang pagsagip ayon sa mga opisyal. 5 iba pang cargo ships ang naiiwas na lumubog malapit sa isla. Sa Biyernes ng hapon, inaasahan na aabot ang Gaemi sa lalawigan ng Jiangxi, na tahanan ng pinakamalaking freshwater lake sa China, ang Poyang. Nagbabala ang mga tagapag-forecast na maaaring maapektuhan ang hanggang 10 lalawigan, kabilang ang Henan, isang lalawigan na may populasyon na higit sa 100 milyong tao sa sentral na China. Inaasahan ng Meteorological Bureau ng Henan na magdadala ng ulan si Gaemi sa Biyernes ng gabi. Noong Huwebes, nagdulot ng pagbaha ang Gaemi sa ilang mga lungsod at bayan sa Taiwan na nagresulta sa pagkakasugat ng mahigit 700 tao at pagkamatay ng 7 iba pa, pati na rin ang paglubog ng isang freighter sa baybayin ng isla. Ayon sa gobyerno ng Taiwan, nailigtas ng mga rescuer ang halos 1,000 tao mula sa tubig baha gamit ang mga inflatable boats. Ayon sa Coast Guard ng Taiwan, 3 sa mga nawawalang seaman ang natagpuan na buhay sa baybayin. Ipinakita ng mga telebisyon sa Taiwan ang mga larawan ng mga nabaha na kalsada sa mga lungsod at lalawigan sa buong isla. Nagsara ang mga opisina, paaralan at pamilihan sa loob ng pangalawang araw noong Huwebes. Ang mga serbisyo ng tren ay pinahinto hanggang alas 3 ng hapon at lahat ng domestic flights pati na rin ang 195 international flights ay kinansela. Pero mukhang itong bagyo na ito mas matagal mananatili sa China this coming week. Pero syempre ang dasal natin wala masyadong maapektuhan ng mga tao dahil dyan sa bagyo na yan. Well, kayo mga kapopong, ano ang masasabi nyo dyan sa bagyong yan?